277 million pesos yan ang kabuuang ginastos ng gobyerno sa mga official trip abroad ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang malaking gastos, bawi naman daw sa bilyon-bilyon dolyar na naiuwing foreign investment. Narito ang report. Sa nakalipas na 8 buwang panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte, aabot na sa 12 bansa ang kanyang nabisita para sa official trips. Noong nakaraang taon, bumisita ang Pangulo sa Laos, Indonesia, Vietnam, Brunei, China, Japan, Thailand, Malaysia, Peru, New Zealand, Cambodia at Singapore. Ang nagastos dito ayon sa Malacanang nasa 277 million pesos. These visits incurred a total of about 277 million in expenses which included airfare, charter lease, and others. These official trips are part of the President's obligation to maintain and strengthen diplomatic ties with neighboring countries. Pero ang gastos sa mga biyahe ng Pangulo malayong maliit daw kumpara sa mga nakuha raw niya mga foreign investment. Ayon sa Malacanang, sa China at Japan pa lamang daw, aabot na ito sa $5.85 billion, bagay na inaasahang magbubukas ng daan-daang libong trabaho para sa mga Pilipino. The visit to China, however, resulted in more than 20 agreements with an estimated total value of $4 billion and will generate over 100,000 jobs. The visit to Japan, likewise, produced investment commitments estimated at $1.85 billion and will generate about 250,000 jobs in the next few years. There were also about 5 government-to-government agreements signed, including the exchange of noted agreements for up to $184 million. Kung ikukumpara, higit na marami ang mga biyahe ni Pangulong Duterte sa biyahe sa ibang bansa ni Pangulong Noynoy Aquino sa unang taong panunungkulan nito. Mula June 2010 hanggang 2011, 7 bansa ang napuntahan sa overseas official trip ni Pinoy. Ang nagastos mahigit 75 million pesos. 11 bansa naman ang nabisita ni dating Pangulong Gloria Arroyo sa kanyang unang taon kung saan mahigit 80 million pesos ang nagastos. Sa mga sumunod na taon na bahira ng kontrobersiya ang biyahe ni Arroyo sa labas ng bansa, kabilang narito ang official trip sa Amerika noong 2009 kung saan nagbigay raw ang kanyang delegasyon ng aabot sa 6 million pesos para lamang sa service tips. Sa pagtatapos ng kanyang termino, lumabas sa isang pag-aaral na mas marami pang biyahe abroad si Arroyo kumpara sa mga dating Pangulo ng Amerika. Nabatay sa datos na nakalap ng GMA News Research ay aabot sa 127 foreign trips sa kanyang 9 na taong pamumuno. Siya may pinakamaraming presidential foreign trips na sinundan naman ni dating Pangulong Fidel Ramos at ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sa record ng Commission on Audit, lumalabas sa 1.45 billion pesos ang kanyang nagastos sa pagbiyahe niya abroad mula 2002 at 2007. Katumbas ito ng 20 million pesos kada buwan o 666,000 pesos kada araw. Gid ni Arroyo noon, malaki ang naging pakinabang ng kanyang mga biyahe sa national security at sa proteksyon ng mga OFW. Pinapayagan din daw ang Office of the President na kumuha ng karagdagan travel expenses mula sa contingent fund at sa maintenance at operating expenses ng naturang opisina. Noong 2014 naman, sa ilalim ng Administrasyong Aquino, lumalabas na 3.7 million kada araw ang nagastos sa kanyang European trip. Pero maliit pa ito kumpara sa nagastos niya noong 2013 sa Davos, Switzerland na aabot sa 12.25 million kada araw. As sa pagbisita niya sa UK at sa Amerika naman noong June 2012 kung saan 12.44 million pesos ang kada araw na gastos. Sa parehong administrasyon, ipinunto ng Malacanang na madali namang nababawi ang ginagastos mula sa naiuwing foreign direct investments. Ang presidential foreign visits ay nagbibigay rin daw ng oportunidad para mapagtibay ang relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Malaki rin daw ang kontribusyon nito sa ating ekonomiya, bagay na nakikita na raw ng kasalukuyang administrasyon ngayon pa lamang. These official trips has clinched numerous economic investments and commitments amounting to billions of dollars, to billions of pesos, and generate thousands of jobs in the following years.